pass a law that will be against them or against their interests. I think mga 80% ng congressmen ay either galing sa dynasty or supported by a dynasty. Sigurado ka ba dyan, Mon? 80%? Hindi naman. Hindi, yung members, so, maliit. Pero yung mga sinuportahan ho ng mga dynasty, halos walang lugar sa Pilipinas ngayon, ano, na wala kang makikilalang pamilya o mga pamilya na palagi sila yung naggawa ng poder. Ano nga ho ba masama, Sir Mon, kung may tatlong, halimbawa, Aquino sa pwesto, o may tatlong Enrile, may tatlong Estrada, ano ho bang nakikita niyong hindi maganda doon sa ganong sistema? Unang-una yung sistemang na yan ay magre-resulta sa nawalan ng opportunity ang iba pa. Oo. Kasi ilan lang naman yung posisyon na pinag-uusapan natin. Ano? You know, why should a Senate be composed of 2 members of the same family? You know, and there might be in 2013 3 such cases, the Cayetanos, the Enriles, and the Angaras. Parang may monopoly. It's like a family business, ano, Mon, ha? There's nothing wrong with Bam. He's summa cum laude, he's very bright. Pero ang tinatanong, bakit ngayon? Why can't he run in 2016 when talagang hindi na siguradong merong mga bahid na nepotism, etc., etc., and actually opportunism? Yes? What do you think? In the sense that in a midterm election, yung bas-bas ng isang presidente ay napakahalaga. Ganun ba? Kumbaga, opportune time, sinasabi mo. Pero on the other hand, yung mga kandidato ng for Senate are all mga, you know, very recognized political families, for God's sake. Pamilyar ng mga apelyido, no? Yes. Well, yung name recall, dalawa yung factor dito eh. Una, yung ating mga botante ay hindi talaga dumaan sa isang malawakan at malalim na edukasyon sa demokrasya. Yung realization ng power nila, 3 henerasyon ho yan. Yung mga dumaan sa Marcelo, sigurado walang masyadong nakuha sa demokrasya. Yung afterwards, wala ring edukasyon na maliwanag, ano? Kahit sa formal education system natin. Kung ganong hindi ho natin maaasahan na magpapasa ang Kongreso ng batas na magpapatibay sa anti-dynasty, anong pwedeng gawin para... Eh, di nasa sa tao na yun. Sa tao. Yun nga ho. Ayun, Pero no? like you said, Maiwan hindi ka naman tuloy ho sa natin batas. sila na, hindi, kulang sila sa edukasyon. But, please, you know, please do not blame. Always yung, kasi yung mga masa, sino ang nagpapa-push ng mga dynasty? Hindi ba yung mga yayaman? Please. Yun, in other words, they are trying to manipulate the people. And it's not because the people have no education, it's just that they have no information na, ito pala ang nangyayari pag may dinastiya. Hindi ba? Walang... At nasa sa estado ho yun, Sir Mon. Well, malaking bearing dyan yung weaknesses ng political party system. Yung ano? Political party system. Kasi na genuine political party system, may selection process, may training, may voter education, maliwanag yung steps na tinitake, ano, para hindi naman masupil yung legacy. Gaano katagal ka na nag-encourage ng, you know, a formal political system? Na 10 years na po. 10 years. Pero, it's getting there slowly. Yes, It's getting there slowly. But that's the point. Kung kailangan first, merong punishment. Kung papalit-palit ka ng party, what's the point of having liberal party pala coalition with everybody else? Everybody welcome. With everybody. No, you know, where is the principle? Where is the vision? Where is the program? Where is the differentiation? Wala pala. Pareho silang mga political elite. Kaya dynasty ang... Kaya dynasty ang kasalukuyang sistema. Kasi walang political party. Anong dapat gagawin mo? Sige, ikaw nga sabihin mo, 1, 2, 3. Anong recommendation mo? Una, yung voter education, talagang ayusin natin yan. Okay. Comprehensive media, formal education. Pangalawa... kung nababayaran tayo sa media, anong mangyayari ngayon dyan? Hindi, labanan ho yan eh. Sige. Sige. Pangalawa, go ahead. Yung usapin na malaki din dyan, yung magkaroon, dapat lumitaw na yung mga genuine political party. Mga ano? Genuine political Genuine. parties. Hindi yung mga bubuo every election. Hindi mga ayun. At yan ay, ang isang definition dyan, manggagaling dapat sa grassroots yan. Kasi kung wala kang constituency, wala ka rin kay na maging political party. So, the constituency defines it. Ngayon, kung may constituency kasi, ilalaban nyo, no? Yung prinsipyo nyo. Hindi yung tao, hindi yung personahe. Okay. Definitely, it's about time na magkaroon ho tayo ng mga pagbabago. No? Pero ang bottom line ho niyan, siyempre,
yung boboto. Kayo ho ang pipili ng inyong mga mamumuno. Maraming salamat kay Sir Mon Casiple at syempre kay Professor Winnie Monzon. Samantala, Have a nice dumako day. na po tayo sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa pag-uulan nitong magdamag. Ang latest sa lagay ng panahon, alamin. Isang palapag ng Central Office ng Department of Education sa Pasig, nasunog. 8 minor de edad sa Bayambong, Nueva Vizcaya, na huling humihit-hit umano ng pinatuyong dahon ng hinihinalang marijuana.